Gumawa ako ng miniature bahay kubo dress na maraming tanim na gulay at pinasukat ko na rin nga ito kay Inday. Ito nga ang kanyang naging reaksyon. Uy. Yeah. Pakita ko lang nga muna kung paano ko inumpisahan ang paggawa nito. Nanangalkal muna nga ako ng mga sako sa basurahan. Nilaban sa swimming pool ni Inday bago tanggalin ang tubig para walang sayang. Uy. Tinanggal nga ang dumi sa bawat sako dahil magre-recycle nga ako ng dress niya gamit ito. Nutrition month na naman nga ng mga bata sa school. Pabonggahan ng nutritious foods na ididikit sa susuotin ng mga bata. Kaya yung mga nanay ay todo DIY na rin nga sa pagdidikit ng mga kung anong kaanik-nikan. Pero ako, foam lang ang aking mga ginagamit para di mabigat kapag kasusuotin ni Inday na pwede niyang irampa maghapon. Hoy! Malaking adjustment talaga ang gagawin kapag bata ang magsusuot. Napapaganahin lahat ng ugat sa utak para maisip yung mga bagay na magaan pero madali lang idikit. Ay, for the go! Gumawa na rin pala ako ng mga gulay at prutas gamit ang foam ball. Hinulma ko lang nga ito ayon sa hugis ng aking itatanim sa bukid dress ni Inday. Tapos may mga artificial leaves nga akong maliliit din dito na yun ang aking pinagdidikit. At naglagay na rin nga ako ng araw sa dress niya. Lumalabas talaga ang pagiging creative at artistic namin ni Inday habang ginagawa nga ito. At para masarado ko naman nga ito sa likod, gumagamit ka ako ng manual puncher para mabutasan, magkabilaan, tapos halagyan ko na lang ng tali para mabilis ipasuot at tanggalin man sa kanya. At ganito nga yan kung titignan. At nang natapos na rin nga ako dito sa top niya, ay dako naman nga ako sa pinaka-recycle part na yung mga sako ay natuyo na. Ginupit ko naman nga ito. Ginamitan ko pa nga ito ng hanger para magpantay lang. Hinanggal ko na rin nga yung mga sirang parte, tapos tinupi at gugupitin ulit into two para marami nga akong magawa. Lalo na ididikit ko pa nga ito sa glue stick para mag-bifold ng into two hanggang sa makabuo na ganito kahaba at magkukulay naman nga ako dito sa sako. Color green na rin nga ang naisipan kong ikulay dito para mag-match naman sa top niya. Gugugol man ng mga ilang oras, tiyaga lang din nga dahil walang kayang di gawin ang nanay para sa anak. Nag-combine na rin nga pala ako dito ng color brown. Ilabas ko na rin nga itong petticoat ni Inday, pundasyon nga sa mga sakong ididikit ko. At nag-umpisa na rin nga akong mahilo, gawa nga ng ikot-ikutin ko lang nga ito sa petticoat niya. Kung pang matagalang gamitan, ay pwede tahiin na lang itong sako sa tela. Pero kung pang madalian lang at mabilisan, ay dikit na lang gamit ang glue stick, gaya ng ginagawa ko. Ay for the go! First time ko rin nga gagamit ng sako sa mga ginagawa kong DIY dress ni Inday at namangha rin nga ako sa naging resulta nung nilagay ko na sa petticoat niya. Bumubukang bulaklak din pala tignan. Ikot at patong lang din nga ang ginawa ko hanggang sa maging ganito na nga siya at nagdagdag pinta pa nga ako ng mga color dots dito. Anik-anik lang. Bali natapos ko na rin nga itong susuotin ni Inday sa kanilang nutrition month. Gawang tiyaga lang ay fights na. Pinasukat ko na rin nga ito sa kanya habang siya'y kumakanta nga ng bahay kubo kahit munti na ang halaman doon ay bit-bit sa dress ni Inday. Halos buong bukid na nga suot niya. Uy, sa susunod naman nga ang kanyang kaaniklikan sa